Mga kaibon, susubukan nating magpaliwanag at magtutulungan tayo dahil sigurado akong marami rin tayong matututunan sa isa't isa at hindi lang ako ang nagbibigay ng kaalaman dito. So, bakit natin binabanggit ng matagal na rin? Siguro mga 5-7 years na nagsusulat ako, sumasagot sa mga tanong. Lagi nating sinasabing hindi dominant ang green o kahit hindi rin siya recessive. So tama, ano yung green, di ba? Pero ang mga tanong na nabasa natin dito sa comments yung parang basic na tanong. Bakit kapag ipinares ang green sa blue series walang lumalabas na blue? Kung we will assume syempre na yung green is hindi split sa blue, no? So yun ang assumption natin. So walang lalabas siya na blue. So meaning simpleng-simple ang magiging conclusion, di dominant ang green. O, di ba? Kaya, natural lang na karamihan sa atin, o halos lahat, ang tingin, green is dominant. So, hindi talaga, kumbaga, masasabing mali yung pananaw na yun dahil sa ganong experience, halos lahat na mag-iibon. Pero bakit nga natin nasabing hindi siya dominant? Ganito lang po kasimple. Pagka pinaris nyo po ang mga double factor na dominant pied, double factor na dominant pied sa green, ang pagkakaintindi kasi natin, dominant ang green. Pero, ang iaanak ng double factor na pied, pag kinasa mo sa green, puro pied. Diba? Di po ba? Tama. Ganun din, pag double factor Ewing, kinasa mo sa green, ang lahat na din ng magiging anak niya, is magiging single factor na Ewing, hindi na green. So kung dominant ang green, bakit kayang-kaya siyang kumbaga quote-unquote talunin ng double factor na Ewing na dominant at saka yung double factor na dominant pied? Bakit nawawala yung green? So di ba malinaw, hindi pala siya talaga dominant. Kasi kung dominant siya, hindi siya matatalo ng pied O di ba? Isa 'yon sa mga dahilan. Pangalawa, which is ito yung major reason. Ginagamit lang kasi ang dominant at ang recessive sa mga color mutation. Yung termino na dominant, recessive, sa mga color mutation lang po ginagamit ang terminong yan. Hindi naman po, ulitin natin hindi naman po dominant. Sorry. Hindi naman po color mutation ng green. Siya po yung tinatawag nating wild type color. Siya po yung base color. Hindi po siya mutation. Pag sinabi po kasi mutation, may mga alteration o pagbabago sa mga genetics na may kinalaman sa kulay ng ibon. Wala namang pagbabago ang green Yun nga yung wild type color So, hindi siya mutation. Kaya hindi dapat ginagamit ang terminong dominant o recessive sa kanya. Bagkus, sa kanya ang basihan. Kunwari, blue. Pagbabasihan mo ngayon, green. Ang blue ba, dominant o recessive sa green? Hindi siya lumalabas. Recessive siya sa green. Yun ang tama. Blue is recessive sa green. Hindi mo gagamitin yung dominant, green dominant sa blue. Laging ang basihan, green. Blue is recessive pala sa green. Ang pied, dominant palang pied sa green kasi laging lumalabas kagad yung pied. Lalo na pag double factor, wala nang lalabas na green. Ganon din ang Ewing. Double factor na Ewing, wala nang lalabas na green. Puro Ewing na. So, yun po. Ngayon, para mas lalong maintindihan, magbigay lang kayo ng comment sa mga susunod pa dahil lilinawin natin to, no? Ang isang analogy na nakikita ko ganito. Sana mas lalong luminaw. Ang green is parang si Eva at Adan. Okay? Hindi naman natin, kung pagpalagay natin, dahil hindi naman natin alam talaga ang kulay ni Eva at Adan at ano itsura niya. So pagpapalagay natin, kayo manggi sila. Pilipino. Eva at Adan, Pilipino ang kulay. Okay? So yun ang naunang tao, di ba? Yung unang nagawa ng Panginoon, Eva at Adan. Ganun ang papel ng green. Wala pang mutation. Ano ngayon ang mutation lalabas? Sir, nagkaroon ng mga Amerikano puti, mga European puti. O nga, no? Yun ang mutation, kumbaga. Kung ipagpapalagay na nating Pilipino si Eva at Adan at kayo manggi sila, nagkaroon ng mutation, nagkaroon ng puti. Sir, may sobrang black, parang mga negro. Another mutation. Okay? Sir, parang may mukhang Chinese.
Mutation na naman yan ni Ebat Adan. Si Ebat Adan, ang wild type kumbaga, ang original. Wala silang mutation. Saka sa kanilang genes nang gagaling ang mutation kasi nagagalaw ang genes sa kanila, nagkakaroon ngayon ng puti. Nagkakaroon ng mas matangkad. Sir, bakit parang may lumaking kayumanggi? Parang, 'di ba, ang kayumangging Pilipino hindi naman katangkaran at hindi naman kalakihan. Nagkaroon siguro ng dahan-dahang ng parang cumulative na mutation. Naging long feather. Ayun, 'di ba? Lumaki. I don't know kung if it makes sense to you. Pero ganun ang dating ng green. Parang si Ebat Adan. Kaya hindi sila pagbabase as dominant, sa kanila ibabase. Dominant ba ang puti? O kumbaga ang mga Amerikano sa Pilipinong si Ebat Adan, yun ang pinag-uusapan. Ewan ko kung mas lalong gumulo, pero sa akin mas madali kong maintindihan sa ganun. So ulitin natin hindi kasi mutation ang green. Siya yung base color. Yung green wala pang mutation. Siya yung nasa wild type color. Pangalawa, hindi ginagamit ng dominant, recessive, at kung ano pang codominant and everything na mode of inheritance sa color na green. Kaya mapapansin mo sila Dirk Van den Abil, sila Terry Martin, at iba pang mga sumusulat na medyo masasabi nating expert at professional, hindi mo maririnig halos na i-describe nila ang green as dominant. Laging ang dinidescribe nila yung mutation na lumabas. Orange face ba yan? Aqua ba yan? Violet ba yan? Blue ba yan? Ano yung mga yan? Dominant ba yan sa green? Recessive ba sila sa green? Ang Lutino ba recessive o dominant sa green? Laging ang basihan green. Kaya green is not dominant, green is not recessive. So ang tanong nga kung di ako nagkakamali, si Ibon Moto Taytay, sir, di anong green? Wild type color. Green siya. Base color. Yun na yun. Okay? So hindi natin siya pwedeng tawagin dominant or recessive. Kasi lalong magugulo. Pag sinabi mo siyang dominant, edi dominant din yung pied. Dominant sa dominant, pero magtataka ka pag double factor dominant pied, walang lalabas na green. So, paano mo masasabing dominant siya? Di ba? So, kung meron pang tanong, i-comment kagad para lalo nating malinawan.